tayo doon sa sinabi ni Pangulong Marcos. Okay. Sabi niya, kaya daw inaresto si Pangulong Duterte kasi may red notice daw ang Interpol. Okay. Ito ang mismong sinabi niya, hindi natin mapahindian ang Interpol. Mr. President, hindi ko sasabihin sinungaling kayo ha. Ayoko yun kasi ginagalang ko kayo bilang Pangulo natin. Ang sasabihin ko lang, hindi ko sasabihin sinungaling kayo, sasabihin ko lang, hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Parang pareho. Hindi. Diba? Hindi. Parang masakit sa tenga yung sinungaling eh. Okay, sige. Sasabihin ko lang, hindi po totoo. Walang katotohanan yung sinasabi ninyong hindi pwedeng pahindian ang Interpol. Ito po ay kinuha ko sa mismong website ng Interpol. Unang-una, puntahan natin, ano ba yung red notice? Ang red notice, it is a request to law enforcement worldwide. Teka, isali natin sa wikang Pilipino. Okay. It is a request. Ito ay pakiusap. Okay. To law enforcement worldwide sa lahat ng may kapangyarihan sa buong mundo Oh. to locate and provisionally arrest a person upang hanapin at arestuhin ng isang tao pending extradition, surrender, or similar legal action. Okay. Para arestuhin ang isang tao bago magkaroon ng extradition, pagsuko, o katulad na aksyong legal. Eto pa. Member countries, ang mga bansang kaanib sa Interpol, katulad ng Pilipinas, apply their own laws, ay ipapatupad ang kanilang sariling mga batas in deciding whether to arrest a person. Okay. Kung sa pagpapasya nila, kung aarestuin o hindi ang isang tao. Ibig sabihin, hindi totoong hindi mo pwedeng pahindian sapagkat it is a request, ito'y pakiusap. Opo. Ito hindi isang utos. O, di ba? Opo. In fact, ang dapat na duty ng state ay protektahan ang kanyang mamamayan. Correct. Alam mo ba ang Amerika may batas? May batas. Ganito kaya ang mga bansang yan ay may self-respect, may dignity. Hindi sila pumapayag na yung mga banyaga ang nagdidikta sa kanila. Alam mo ba ang Amerika may batas ha? Batas. Opo. Kapag ang mamamayan, kahit sinong mamamayan namin ay kinuha nyo, dinala nyo sa Hague, i-invade namin kayo. Tingnan nyo kung hindi totoo. I-invade namin kayo, kukunin namin yan. Kaya huwag nyo gagawin yan. Ganon ang isang matinong estado. Hindi ipamimigay mo yung mamamayan mo. Lalong-lalo na, di ba? Sinasabi, may mga kaso daw dito, inibistahan ng Quadcom, pwedeng idemanda rito. Oh. Ang first rule of extradition, kung merong kaso rito, dito muna, bago mo ibigay doon. Ayun. Sapagkat, may kaso rito, nandito, may jurisdiction ka over the person kung may kaso na sa korte. Opo. Bakit ibibigay mo sa iba? Ganon ka na ba kahina? Ganon ka na ba walang self-respect? Wala kang dignidad? Nahahayaan mo yung mamamayan mo ilitisin sa ibang bansa? Kaya marami nagagalit ha? Baka hindi nila alam. Mr. President, tingnan nyo kung anong ginawa nyo. Pero ako wala akong pakialam. Kasi they say when someone is trying to make a mistake at hindi mo gusto, don't stop him. Ewan ko lang kung makakalakad ka sa labas. Itanong mo yung mga pangkaraniwan, yung mga maksa. Opo. Galit po sa inyo, Mr. President. Pero wag nyo pong ngayong gawin na magtanong sa mga mamamayan. Baka kayo mabato ng mineral water, ng itlog, ng barya, kung anong hawak. Kasi galit po. Yan po ang mood. Hindi nyo alam yan kasi nandyan lang kayo sa palasyo eh. Yang ginawa nyo yan, not only is it a violation of our Constitution, kahiya-hiya po yung inyong ginawa, Mr. President. At okay lang naman. Kung gusto nyong sirain ang legacy ng pangalan ninyo, ito ba naman sa akin yun? Binigyan na kayo ng pagkakataon na iangat ang pangalang Marcos. Inangat na nga ni Duterte, pinalibing sa libingan ng mga bayani. O kayo na gumagawa niyan, bahala kayo sa buhay nyo. Ako, pakialam ko. Ako, I stayed loyal sa Marcos name. Hindi ko naman alam ganito ang mangyayari. Bahala kayo. Pangalan nyo yan. Di naman pangalan namin yan ni Juvie. Di naman namin pangalan ni Victor o ni Wenner. Pangalan nyo yung Marcos. Di naman kami Marcos eh. Bahala kayo sa ginawa nyo to. Kahiya-hiya po talaga. Pinagtatawanan po tayo. Maniwala kayo. Nakalagay dito sa mismong website ng Interpol. Tingnan nyo po. Magdan Fernandez kayo. Hanapin nyo sa Google, Interpol website. The Interpol cannot compel. Ang Interpol ay hindi maaaring pilitin. Yan. Ang isang member country na ipatupad ang red notice. So, hindi po totoo. Sa puntos pa lang yon. Hananap kayo ng basihan sa batas na hindi natin pwedeng pahindian ng Interpol at nararapat lamang. Bakit? Sapagkat tayo ay isang sovereign country. Hindi pwedeng ang pagpapatupad ng ating batas ay iuutos ng ibang bansa.
That is the essence of sovereignty. Kasarinlan. Hindi tayo pwedeng utusan. So yung sinasabing, hindi mo pwedeng pahindian, Hindi tama. hindi naman kasinungalingan. Opo, Hindi hindi lang tama. katotohanan. Okay. Okay, ito sa sinasabi dito sa Interpol na ang isang member country katulad ng Pilipinas ay gagamitin ang sarili nilang batas upang ipatupad o hindi ang red notice. Anong sinasabi ng ating konstitusyon tungkol sa pag-aresto sa kahit na sinong tao, maging presidente, maging broadcaster, maging kung sino man. Eto, lahat po ng gagawin ng authorities ay dapat konforme sa saligang batas. Okay, anong sinasabi ng saligang batas? Okay, eto ang sinasabi. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable. Hindi pwedeng labagin. Hindi lamang yung pag-aresto, paghalungkat sa yung bahay, paghalungkat sa yung kotse, paghalungkat sa yung bag. Hindi pwedeng labagin. Kailan lamang pwedeng gawin ang pag-search o pag-aresto? No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Hindi pwedeng mag-aresto ng walang warrant. Okay, sinasabi nila, may warrant daw. Warrant ng ICC. Hindi pwede yung warrant ng ICC ay ipatupad sa Pilipinas. Sapagkat tayo ay may sariling batas. Hindi pwedeng yung batas ng ibang bansa ay ipatupad dito. In the same manner na yung batas natin ay hindi natin pwedeng ipatupad sa Amerika o sa Singapore. Anong susundin na batas para sa pagpapatupad na warrant? Batas ng Netherlands o ng ICC, yung charter ng ICC, o yung Rome Statute. Sabihin na natin, may jurisdiction? Hindi po. Hindi pa rin. Konstitusyon. Okay. Natin. At nakalatag po sa ating konstitusyon ang mga requirements kung paano maaring arestuhin ang isang tao.